Ngayon ang tanong, naisipan ba nila na humiwalay na po sa Team Kalingap? Humiwalay na po tayo. Maraming nagsasabi, nagko-comment na umalis na daw kayo. Umalis ako. Pero totoo po yun, no, kung hindi niyo po kayang suportahan kami, yun po, mas okay po na wag niyo po kaming suportahan. Sa 100%, ilang percent na si Ruel dyan sa puso mo? Nasa 95. Oh! Ayun! What's up guys? Muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi, saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Pag-uusapan po natin yung patungkol naman po kay Rachel at saka po kay Ruel of Malalag. Dahil kahapon, meron po tayong napanood doon po sa vlog ni Kalingap Rab na kung saan meron po silang mga binanggit patungkol po sa status nila, patungkol dun sa kanilang community, dapat na ho ba silang humiwalay dahil marami na silang fans. Tapos totoo nga ba na parang nahahati na ang community ng Team Kalingap at saka yung community nila? Tuloy na ba silang hihiwalay sa Team Kalingap? So pag-uusapan po natin yan maya-maya ng konti. Yan po ay i-confirm nilang dalawa. Pero bago po yun, syempre magpapaalala muna si Kuya Julay. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, wag nating kalimutan, Julay Paunil, tapos pakipindot po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. So maraming salamat po sa inyo. Tapos pakisama na rin po yung ating Facebook page, Julay Paunil 2.0. Paki-follow rin po yun at saka po paki-like. Maraming salamat po sa inyo. Tapos sina Kuya Bal Santos Matubang, sina Kalingap Rab, si Ate Edna Vlog at saka po si Jabber Sniper, pakisuportahan din po sila. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon, tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin yung ating pinaka-main subject sa pagkakataong ito. At ito naman po ay patungkol sa viral siyempre, sina Rachel at saka po si Ruel of Malalag o kaya yung Team Rochelle. Pero sa pagkakataong ito, meron po tayong nakuhang magandang information, mga katugang mga Kalingap, na kung saan ito po ay kapakipakinabang sa ating mga viewers. Dahil ito po ay makatutulong at saka makapagliliwanag doon po sa mga nag-iisip ng hindi maganda ho kina Ruel of Malalag at saka po kay Rachel. Dahil dito po, marami po silang liliwanagin. Ngayon, dito po sa vlog na ito, meron po akong 4 na points na gusto ko pong i-highlight. At hindi na po natin patatagalin. Unahin po muna natin yung patungkol po sa kanilang dalawa. Dahil napapanood naman po natin sila na talagang masyado na po silang sweet sa isa't isa. Ngayon ang tanong, ano na nga ba ang actual status ng kanilang relasyon? Ito po, pakinggan po natin sila. Ano yung status niyo talaga ngayon ni Rachel? Close friends or talagang mag-ano na kayo? Girlfriend, boyfriend? Hindi pa naman. Ano pa yun? Halimbawa kung parang ano lang talaga, ngayon, more than friends. More than friends pa. Yung pinapakita ko sa kanya, talagang alam ko man in the end, mag-worth it naman siya. Wow. So sa amin ngayon, friends muna. And tungkol naman sa aming dalawa, wala nang ilangan. Comfortable na ako sa kanya. And then, basta po kung anong ginagawa ko sa kanya, talagang yung mga yung mga bagay na ano siya. Sabihin mas panatag ka ngayon? Oo. Compared to... Share ko sa kanya yung mga problema. So ano talaga, close friends? Ano, hindi lang basta magkaibigan? Parang best friend, gano'n? Best friend. Pero siguro darating din yung araw na masasabi natin na Official. Sa tingin mo, mga kailan yun? Siguro, abangan na nila. So ayun po, maliwanag po yun. More than friends ang kanilang turingan. Ibig sabihin, nagkakaintindihan na po sila. Sana all. Tapos si Ruel, masyado na rin pong komportable kay Rachel. At nung tinanong po ni Kalingap Rab kung kailan sasagutin, ang sagot niya po ay sa tamang edad. Ikaw, Rachel, sa tingin mo, kailan mo siya sasagutin? Kapag tamang edad na. Tamang edad na. Kasi Ngayon, sunod pa po natin yung follow-up question po ni Kalingap Rab. Yung patungkol po sa percentage. Ilang percent na raw po ba si Ruel sa puso ni Rachel? Ito, panoorin po natin. Pero ngayon, kasi ito tinanong ko rin kina Eric sa 100%, di ba? Sa 100%, ilang percent na si Ruel dyan sa puso mo?
Nasa 95. Oh, grabe talaga. Minsan, 5% na lang. Kaya nga. 5% na lang. Sa tingin mo, insan, ano pa yung kulang sa'yo para makuha mo yung 5%? Ano pa yung kulang sa'yo? Siyempre, lahat naman ginagawa ko para sa kanya, hindi lang para sa kanya. Parang naglabas na sa mga. Parang naglabas na sa mga ng laba, no? Hindi, sa tingin ko, Ay, sa tingin ko, mukhang wala na ata. Ano na lang, Ginagawa panahon nila. na lang. Panahon na lang. Oh, time. Time na lang ang kailangan. Perfect time. Perfect time. since kami nasa public naman, public social media, so kailangan maging model din kami sa mga kabataan na nasa wastong edad yung relationship. Tama yun. Kasi karamihan sa mga bata ngayon is medyo patago yung mga relationship, kagaya nabubuntis ng mga minor pa. Kaya gusto namin makikita ng mga viewers natin na magiging official kami. Tapos legal age na siya. So ayan po mga kababayan, maliwanag po yun. 95%, halos malapit na po dito sa 100%. So ibig sabihin, yung mga nakita po natin sa video, sa mga vlog po, halos iyon na po yun. Kaso nga lang po sa ngayon, ang intindi po natin, siguro yung 5%, ito na lang po yung parang actual o kaya yung totohanang pagsagot ni Rachel na malalaman po ng public. Dahil sa tansya po natin, kinukonsider din po nila yung pagiging underage po ni Rachel. Dahil nga po wala pa siyang 18. Pero sa pakiramdam ko po, kapag ka po naging 18 na yan, mukhang mag-confirm na po yung dalawa. Tama kayo, tama kayo. Hindi ko lang po alam kung yun din po ang iniisip ng ilan sa mga viewers po natin. Pwede nyo pong i-comment yan, mga katugang, mga kalingap. Ngayon, puntahan naman po natin yung pangalawang tanong na napili po natin. Ito po ay patungkol sa pagiging sikat na po nila ngayon. At alam naman po natin na talagang parang meron na rin po silang community. Kumbaga, malakas na sa mga viewers, maraming sumusuporta sa kanila. Ngayon ang tanong, naisipan ba nila na humiwalay na po sa Team Kalingap? Ito po ang sagot po nila. Speaking of kasi kilala na kayo, di ba? Sikat na kayo, may community na kayo. Naisipan nyo ba or dumating yung time na nakapag-isip din kayo na balak nyo nang umalis sa Kalingap? Hindi po. Hindi. Lagi po Kasi, namin inaano na kapag may pa-feeding po kami, lagi po namin binabanggit ang Team Kalingap. so hindi mo naisip kahit konti na maghiwalay na sa Kalingap? Hindi po, kasi doon po tayo nagsimula. Wow. Ikaw Insan. Sa akin po, talagang lahat ng mga siguro sa akin na nakasentro yung matatawag natin na umalis na daw sa Kalingap. Kasi nga, ganyan, may mga community na. Para sa akin po, hindi po yun mangyayari kahit man po na tatanda na po ako. Talagang hindi lang dahil tito ko po, si Kuya Bal yung head founder, dahil may utang na loob po ako kasi nga dyan po tayo nanggaling. Hindi po ako magiging Sir Walaf Malalag kung hindi dahil po sa Team Kalingap kay Kuya Bal. Kaya po lahat po ng mga program natin, lahat po ng mga charity vlogs, talagang ina-acknowledge natin before po ng ating vlog, before po ng ating program, hanggang sa matapos po, naka-mention po yung Team Kalingap dyan. Pero sa ano naman po, mga naninira po sa amin dyan na nagbabash po na umiwalay na daw, no? Nagsarili na po. Di po yung mangyayari, kay gusto ko po na may mapatunayan pa ako, mag-grow ko as a charity vlogger, as a person. Gusto ko po na as an individual. Yes. Di yung kaya mo na pero didikit ka pa rin. Gusto ko po na mas spread yung pagtulong, no? Gusto ko Under po Kalingap pa rin, pero sarili mong Opo, sarili mong effort. Maganda naman po na mas nakaka-proud po yun kay Kuya Bal, siya yung head founder na ito yung mga ko noon, mas dumarami yung natutulungan, mas maganda pakinggan yung mga ganon. Hindi yung ayun, ito na umiwalay na kasi nga malaki na yung channel. Hindi po. Limitahan po natin yung gawa-gawa po ng kwento na hindi naman totoo. Basta po bigyan, ayan po, magbigay po kayo ng ng ebidensya, katunayan na umiwalay na po tayo. Maraming nagsasabi, nagko-comment na umalis na daw kayo. Umalis ako. Pero sa akin po, hindi nga po ako nag-live tungkol doon kasi alam ko hindi totoo. Kalinga pa rin talagang inaano. Siyempre naman po. Kumbaga, tawag dyan kahit yung pinopromote natin, kahit man po na may feeding program kami na halimbawa kami lang. Kalinga pa rin. Kalinga pa rin yung natin. Tugtog nga po, Kalinga pa rin. Yes. So ayun po, maliwanag po yun.
wala po silang balak umalis o kaya humiwalay dito po sa Team Kalingap. Sabi nga ni Ruel, hanggang sa pagtanda, Team Kalingap pa rin po siya. So sana mga katugang mga Kalingap, wala na maging issue dahil nililiwanag po ni Ruel, wala po siyang balak na humiwalay. Ngayon ang tanong, bakit ho kaya nagkakaroon ng parang ganyang issue? Ano mga katugang mga Kalingap? Saan ho kaya nagmumula yan? Alam nyo po, tinanong po ni Kalingap Rab si Ruel kung meron daw bang nagsusulsol sa kanya patungkol po sa ganyang bagay. Ito po ang sagot niya. Meron bang, kahit di mo sabihin kung sino man or kung anong pangalan, may mga tao ba na nagsabi na sa'yo na umalis na sa Kalingap? Meron ka bang nababasa gano'n? Hindi ka pumayag? Hindi ko pumayag. Talagang wala sa isip ko talagang umalis. Kaya medyo natakot nga po ako, ba't ganito? So ayun po, ang sabi po ni Ruel, hindi raw po siya pumayag. So ibig sabihin, meron po talaga. Paano masabi? Kaya hindi po tayo nagtataka kung bakit sa mga comment section, marami po mga nag-aaway, nagkaroon po ng maraming basher sina Kuya Bal Santos Matubang dahil po sa ganyan. Buti na nga lang po, si Ruel po ay hindi nagpadala dun sa mga ganong tao. At kung sino man po yun, shoutout na lang po sa inyo. Pero yung mga nakakaintindi po, sana magtulungan na lang. Maging mapayapa po sana ang community po ng Team Kalingap. At kasama na rin po sana yung community rin po ni Rachel at saka po ni Ruel of Malalag. Ngayon, punta naman po natin yung pangatlong tanong na napili po natin. Ito naman po yung patungkol dun sa mga merong heart na blue, heart na violet, yung tipo po na pinapakita sa mga comment section na sila po ay Rochelle fans. Ano po kayang masasabi ni Ruel of Malalag po dito? Nahahati na nga ba ang community po ng Solid Rochelle? Ito po ang sagot ni Ruel of Malalag. Panoorin po natin. Pero insan, naniniwala ka ba na nahahati na daw yung community gawa ng may mga Solid Rochelle, may mga, yun nga, may nabuo din ng mga puso-puso na kulay. Ano yung opinion mo doon, insan? Para sa akin, insan, siguro nasa tao lang yan. Sa viewers lang yan. Sa amin naman, no, accepted ko naman na lahat ng mga sumusuporta sa akin. Talagang pinagsasabihan ko yan sila. Kaya nga po, yung sinabi ko, although nakaka-apekto siya sa channel ko, yung sinabi ko na wag niyo po kaming suportahan kung hindi niyo po kayang suportahan sila Kalingap Rab at si Kuya Bal. Yes, talagang isa-sacrifice ko yung channel ko, yung views ko para po doon. Kaya po para sa akin, siguro mga bashers na lang po yung gumagawa ng mga issue na yun. Binibigyan nila ng meaning yung mga kulay-kulay na yan, wala naman yan. Kung susuporta sila, talagang susuporta sila doon, no? Hindi yung para sa kulay na yon. Kasi alam ko po wala sa kulay yung suporta natin, no? Alam ko po na kung totoo kang Kalingap, susuporta ka sa ibang charity vloggers. Para sa akin po, no, na yun, mga nagko-comment po ng mga ganoon, siguro po limitahan po natin, no? Kasi nga medyo doon nadi-divide, no? Doon nadi-divide. Para lang na-misinterpret ng mga viewers. Yes, na-misinterpret siya ng mga reactors, ng mga viewers na halimbawa kung ganitong kulay ka is ganito ka na. Para sa amin wala naman po. Oo, wala po yun, wala po yung meaning na yun. Pero totoo naman po na favorite color ko yung blue. Pero wag po nating bigyan ng meaning, no, na blue ako kasi blue si Ruel. So yan po, maliwanag po yung sinabi ni Ruel of Malalag. Mga buzzers lang daw po yung mga gumagawa ng ganyang issue. Nice. At hindi po siya nagkulang sa pagpapaalala dahil hindi po siya sang-ayon sa mga ganong merong mga color coding. What? Tapos yung isa pa po sa kanyang magandang binanggit, wala daw po sa kulay yung magpapakita po ng suporta. Kung totoong Kalingap supporters daw, dapat lahat sinusuportahan. Ibig sabihin, kasama sina Kuya Bal Santos Matubang, sina Kalingap Rab. Hindi sila ibabash dapat ng kanyang mga followers o kaya ng kanyang mga supporters. So sana po maliwanag po yan mga katugang mga Kalingap. Sabi nga ni Ruel, kung hindi kayang suportahan sina Kalingap Rab, sina Kuya Bal Santos Matubang, wag na rin siyang suportahan. Yun po, yung pinagawakan ko pong salita na yun, totoo po yun, no? Kung hindi niyo po kayang suportahan kami, yun po, mas okay po na wag niyo po kami suportahan kasi nga po ito nga, nakasuporta tayo kay Kuya Bal, kayo naman mga supporters ko is ayaw niyo naman po. So ano bang silbi ng suporta niyo po sa akin na doon naman po ako nanggaling sa Team Kalingap. So napakaganda po ng binanggit po ni Ruel. Yung mga ganyang bagay po, yun po yung magpapaneutralize sa ilang mga viewers na parang hindi naiintindihan. At parang gusto po ng iba na yung Team Rochelle,
para makipag-away sa ibang grupo, ibang community. So hindi po maganda yun mga katugang mga kalingap. At least po dito, niliwanag po ni Ruel of Malalag. Ngayon, puntahan naman po natin yung pang-apat na tanong na pinili po natin. Ito naman po ay patungkol dun sa pagpapasalamat. Tinanong po sila sa achievement po nila o kayo maging successful po nila sa ngayon. Sino raw ba ang pinakadapat pasalamatan? Ito po, panoorin po natin. Gamit po yung... Sa ano nyo ngayon, ito last question na, Roel and Rachel, sa achievements nyo ngayon, sa kalagayan nyo ngayon, sino yung pinagsasalamatan nyo? Ang Diyos. Ang Diyos. Sundan si Kuya Val, tapos kayo po. Salamat po sa inyo kasi Galing, siyempre hindi po mangyayari to kung wala po kayong lahat. Siyempre si Lord. Tama, amen. Si Lord talaga number one. Ikaw naman, Insan, Roel. Siyempre, unang-una po natin pasalamatan is yung Panginoon natin kasi nga po wala din po tayo ngayon, wala po yung head founder natin kung wala po ang Diyos, no? Unang-una po natin siyang pasalamatan. And second, yung tumulong nag-influence sa akin, nag-ikayat sa akin na pumasok dito sa pag-YouTube si Kuya Bal. Kuya Bal. Oo, si Tito Bal. Ayan, thank you po. At syempre, kay Insan Rab, di po ako magiging ganito din po. Kilala ng mga ibang tao kundi dahil po sa kanya. Kaya po, nagpapasalamat din po ako. So ayan po, maganda rin po yung sagot nila. Una syempre, yung Diyos. Dahil sa Kanya po nanggagaling. Lahat po ng biyayang meron po tayo. Tapos yung pangalawa po doon, binanggit nila, si Kuya Val Santos Matubang, si Kalingap Rab. So ibig sabihin, hindi po sila nakakalimot dito po sa mga pinanggalingan po nila. At aminado naman po sila na hindi magiging Ruel of Malalag yan kung hindi dahil kay Kuya Val Santos Matubang at saka po kay Kalingap Rab. Kaya sana sa ating mga viewers, sa ating mga fans, sana malinaw po sa atin yan, maliwanag po sana na si Ruel of Malalag po hindi po aalis sa Team Kalingap at hanggang ngayon hindi po siya nakakalimot kina Kuya Val Santos Matubang, kina Kalingap Rab. At tumatanaw po siya ng utang na loob po sa kanila. Kaya sana doon sa ilang mga fans na medyo pasaway ng konti, hinay-hinay tayo mga katugang makalingap. Ang lagi po nating iisipin, kung ano po ang sinasabi ni na Ruel at saka ni na Rachel, doon po tayo. Kaya kung sinasabi nila na hindi sila aalis sa Team Kalingap, isipin natin na magkakaisa lang po tayo sa Team Kalingap. At hindi naman po masama kung parang nakikitaan po natin ang bagong grupo si Ruel, at least under po yan ng Team Kalingap lumalabas. Kung sakasakaling lalaki po yan, mag-i-spread na rin po sa iba't ibang lugar, maganda po yan. Yan pa rin po yung goal ng Team Kalingap na kumalat sa buong Pilipinas yung pagtulong sa ating mga kababayang mahirap. So siguro po mga katugang makalingap, yan na lang po muna ang ating topic sa ngayon. Sana napulutan po natin ng magandang idea o kaya pagliliwanag sa mga bagay-bagay, lalong-lalo na po doon sa mga viewers po natin na parang nalilito, nagdadalawang isip po sila, ano nga ba ang status ni Ruel dito po sa Team Kalingap? Clear na po sana ang lahat at wala ng issue. So siguro po sa pamamagitan po niyan, pansamantala magpapaalam po muna tayo, pero gaya po ng dati, meron po muna tayong isa shout out. Tapos maraming salamat din po sa aking mga kasaman sa co-host, Kalingap OFW Organic Sponsors, sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa mga babae program ni na Kuya Val Santos Matubang at saka po ni Kalingap Rab. At maraming salamat din po sa aking mga viewers, nanonood po sa ating mga videos, sa ating mga live stream, kahit po replay yan, maraming salamat po sa inyo. At siyempre, ganoon na rin po yung nanonood doon sa ating Facebook page, July Paunil 2.0. Maraming salamat. Lalong-lalo na po yung mga hindi nag-skip ng ads, masipag mag-like, at saka po nag-share ng ating mga videos. At kung inyo po itong nagustuhan, po pwede po nating i-share. So maraming salamat po sa inyo. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita na lang tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain naman kayo ng Diyos. Mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye!